I was going through like, my family's going through a lot. Parang naghiwalay yung parents ko. And hirap ang buhay namin that time. Tapos parang ako kasi, wala akong bisyo. So, wala akong ibang pupuntahan. Di ba, hindi ako yung batang umiinom ka ng time na yun. Hindi ako ganun. So, yung maganda lang doon, like, may naging kaibigan ako, doon lang niya ako din. You know, I think God is guiding me that time. Pero alam mo, the devil will always attack you by the time na pag di-decide kang isusurrender mo yung sarili mo. Kasi right after that, na-rape ako. Sorry, ma'am? Na-rape ako. So, yeah. Well, sa house... Did you say right after your... After na-baptize ako and everything, after a few months, na-rape ako. Then I was like, diba, there's a lot of happening with me. So parang, tapos pumunta ako sa Panginoon. Tapos when you were young and you were so broken, tapos hindi ka pa, I think, hindi ka pa ganun mature, then something happened to you. Like the devils try to retract, parang hilain ka agad pabalik. Which is what happened. Which is what happened to me. Kasi, I questioned him that time. Why? Bakit? Ano yung sitwasyon? Bakit nauwi sa ganun? A group of friends, parang, what we're doing is, yung iba, kaibigan ng kapatid ko. So, like, kasi kami ang kuya ko, inseparable kami before. At that time, hindi ko alam na nagda-drugs siya. Kaya hate na hate ko po yung droga. Kasi, so, kaibigan ni kuya mo yung kaibigan ko. Sa'yo. Tapos, like, inseparable kami. Tapos, yung kuya ko kasi, hindi kami naghihiwalay. And in fairness sa kanya nung bata ko, kaya nga ako, virgin ako na narito. Kasi he was always there for me. Nakaprotect ako with friends. That's, that specific time na unexpected kasi kaibigan niya yung gumawa. Kasi bumili sila ng ice. Naiwan lang ako. Sa bahay? Sa bahay ng grupo. May isang friend na may-ari ng bahay. Doon uminom ako. And hindi mo expect. Hindi mo expect na gagawin yun. Kasi super close ako. Alam mo yung typical na batang babae. Hindi na bata. Pero kasi if you're surrounded with guy, kasi sanay ka lumaki kasama lahat, parang kuya mo eh. So sinasakyan ko sa likod, nakalimutan ko, nag-grow na yung boobs. I mean, you know what I mean? Diba? Parang wala ka talaga mali siya. Wala. Kasi di mo naman alam na may itsura ka. Alam mo yung ganun, diba? Wala kang ganun kasi you feel safe because you feel like family mo sila. Diba? So that's what happened. What happened doon sa lalaki mo? Nagdemanda ka ba? Pinakulong mo? Sinumbong? Or... Hindi ko sinumbong kasi nga, okay, tabo sa family ko yun. Very conservative yung family ko. Ako lang hindi kinasal sa family namin. So, hindi ko alam na mabubuntis ako. Hindi rin alam ng kuya ko na may nangyari sa akin. Pero naging kayo? Hindi. Never. So, nabuo yun? Yung parang, yeah. Tapos parang yun na. Nabuo siya. Yun yung first child ko. Oh, I'm sorry to hear. I think it's of no idea, no? I think no information that you're sharing with us. And, you know, sorry na, speechless. No, you know what? It's okay. You don't need to say sorry. Kasi that experience make me who I am now. Diba sabi nga nila, parang dalawa lang yung pwedeng nangyari sa atin pag may nangyaring bad sa atin. It's either it will make us or break us. And I guess yung Diyos talagang, siguro din, sa akin, yung naramdaman ko noon, dinala niya ako dyan sa posisyon na yan para maging okay ako, maging matatag ako sa kung ano nang dadaan. Baka ito nga di ba? Kaya ako nandito na. You know, kailangan ko maging broken muna or mamatay muna ang part ng buhay ko before maging whole again, to be born again. Alam mo? Si panganay mo ngayon, ma'am, kamusta siya? Okay siya. Aware siya. And, walang nangyari dun sa guy kasi parang wala na lang. Did he apologize at least? No, kasi ang lumabas nun parang pinalabas naging jowa ko. Kasi friend kami. Kasi hindi ko alam ano sasabihin ko that time. Alam mo yung ganon? Parang sige na lang, yung ganon nangyari sa akin. Did that incident take a toll on you na para makita mo ang buhay as harsh? And then, syempre, you were 19. You were so young. And then, magkakaroon ka ng anak. Somehow ba yung galit mo na ibuhos mo dun sa ayoko ng bata? Oo, wala. Kasi, ang nakita ko that time, ay nako, iyakin talaga ako, iyak ko. Kasi syempre pag naalala mo, di ba? Ang nakita ko that time, nung nalaman ko na, hindi mo pa naiintindihan kung paano mangyayari ito lahat and everything. Wala naman akong cellphone noon, hindi naman ako mayaman. Then, ano siya, parang ang nararamdaman mo lang na,
anghel yun. Binigyan ni Lord. May ganun kasi yung dad ko, ano po siya. Maka-Diyos siya. Kaya ano lang. Yun lang inisip ko na parang, bahala na. Yun lang naramdaman ko. Yun yung katotohanan. Ito sinasagot ko, bahala na, hindi ko alam. Parang, anghel siya, wala siyang kasalanan. Tapos separate yung parents ko. Tapos, biglang lumitaw yung mama ko for that. Bigla siyang bumalik, yung nalaman.